Dahil nga sa patuloy na bakbakan ng Israel sa Gaza Strip ay nagising na din ang iba pang grupo upang ipakita nila ang hindi pagsang-ayon sa kilos na ginagawa ng Israel sa Gaza. At ito nga ang mga Houthi sa kalupaan ng bansang Yemen. Ang lahat kasi ng cargo ship at mga commercial ship na tutungo sa Red Sea, lalong-lalo na pag alam nila na dadayo ito sa pantalan ng Israel, ay inaharang at inaatake nila. At ito nga ang siyang naging dahilan ng United States upang palagyan na ang mga Houthi. At nito nga lang, sa operasyon ng US Navy SEAL, sa gitna ng kanilang operasyon upang supilin ang mga Houthi, ay may mga Navy SEAL na tila naglaho na gaya ng bula. So, ano nga bang nangyari sa kanila? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Sampung araw nang nakalipas nang umugong ang balitang may dalawang Navy SEAL ang nawawala sa kalagitnaan ng operasyon nila sa mga Houthi. Nagsagawa kasi ng operasyon ang pwersa ng US sa baybayin ng Somalia upang harangin ang mga kahina-hinalang barkong patungo ng Yemen. Natukoy kasi ng mga barkong ito ay nagmula sa bansang Iran at ang mga kargamento ay mga uri ng pampasabog at ang ilan naman ay mga materyales para makabuo ng mga armas. At ito nga ang siyang rason kung bakit tila hindi nauubusan ng pampasabog ang Houthi sa kabila ng bahagi ng strike ng US na pasabugin ang mga armas nila. Well, sino pa nga bang nasa likod nito kundi ang Iran? So habang ni-raid ng US Navy SEAL ang barko ng Iran, ay naganap ang isang bangungot sapagkat nahulog ang isang sundalo sa karagatan. At nang mapansin ito ng isa pang sundalo, ay agad siyang tumalon din para sagipin ang kanyang kasamahan. Ngunit oras at araw nang lumipas ay hindi na natagpuan ang dalawa. Well, hindi porket Navy sila ay paglangoy lang ang magiging concern nila. Maraming mga factors ang posibleng nangyari sa kanila kung kaya't hindi na sila natagpuan. Ayon din sa kanilang mga kasamahan ay matindi talagang alon ng mga oras na iyon, kaya't hindi naging madali para sa kanila ang maghanap. At nito nga lang ay opisyal lang idineklara na patay na ang dalawang Navy SEAL dahil umabot na ng ika-10 araw ang paghanap sa kanila at hindi nga sila natagpuan. Yes, tama ang narinig mo, hindi man kumpirmado ang pagkamatay nila ay idineklara na wala na ang mga ito. Hindi rin biro ang rescue operation na isinagawa nila dahil tumulong din dito ang Espanya at maging ang mga Hapon para halugugin ang 21,000 square miles na karagatan. Hindi na rin sila maglalabas ng iba pang detalye bilang respeto na din sa pamilya ng nawalan. At sa kabila ng pangyayaring ito ay naging matagumpay ang operasyon nila dahil natimbog nga ng US Navy SEAL sa barko ng Iran ang ilan pang parte ng ballistic missiles at maging mga cruise missiles, wherein ito nga siyang ginagamit ng mga Houthi upang pasabugin ang mga barkong naglalayag sa Red Sea. Naging usap-usapan din na aminado na nga
si President Joe Biden na tila hindi nagiging epektibo ang mga command niya sa pagsasagawa ng strike sa Houthi. Sa kabila kasi ng pagwasak nila sa armas ng Houthi araw-araw, ay araw-araw pa din ang mga kaso ng mga barkong inaatake nila. In short, walang bisa talaga ang plano ng US. Ibinalik ng administrasyon ni Biden sa listahan ng mga global terrorist ang Houthi, kung kaya't pinanatawan na nila ito ng sanksyon dahil sa mga walang habas nilang pag-atake. Nilinaw din ni Biden na hindi titigil ang United States sa paggawa ng strike hanggat kinakailangan. Samantalang sa kabilang panig naman ay mataas nilang sinasabi na itigil lamang nila ang operasyon nila sa Red Sea kung ihihinto ng Israel ang pag-atake rin sa Gaza Strip. At nito nga lamang ay nagsaad na ng impormasyon ang Gaza Health Ministry na kung saan ay papalo na ng 25,000 Palestinians ang nasawi sa bakbakan. At maliban sa bomba at bala, ang isa nga sa matinding kinakarap talaga nila ngayon sa mga residente ng lugar na ito ay ang starvation o gutom. Samantalang sa panig naman ng Israel ay papalo na din ng 1,200 ang nasawi sa mga pag-atake. So, hanggat hinihinto o hindi hinihinto ang alitan ng dalawang panig na ito, ay hindi rin hihinto ang mahuti sa pagwasak sa mga barko at hindi rin hihinto ang United States sa pag-atake sa Yemen. In short, tila isa itong domino effect na kung saan ay hindi titigil ang isa, walang mangyayaring kapayapaan. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa mga nagbuwis ng buhay upang makamtan ang pinapangarap na kapayapaan.